na gano'n. Para masolve yung mga problema ng bayan. Teka, yung MRT nga, tsaka yung traffic, di mo masolve eh. Marami kasi sinasabi dyan. Tsaka sa Davao City, sabi ko nga, yun dapat yung binalikan muna ng nating lahat eh. Hindi naman paraiso yung Davao City eh. Yung pinapangalandakan nilang, siya yung nag-ayos ang Davao City. Teka muna, hindi naman maayos eh. Di ba? Parang sabihin natin dito sa yung BGC, sasabihin nila, Lani Cayetano, sila yung gumawa niyan? Di ba? Hindi. Di ba yung private developers ang gumawa niyan? Ganon din naman dito sa Makati, ganon din yan. Hindi mga Binay yung gumawa niyan. Ganon, sa Davao, wala naman siyang vision eh. Wala naman siyang master plan. Yung mga tinayong mga establishment doon, tinayo lang ng mga negosyante yun. May ano ba ron? May peace and order ba ron? Hindi. It's one of the most dangerous places in the country. Number 1 sa murder, number 2 sa rape. Mayat maya, may magnet siya ng mga terorista. May traffic. Ang dami. Hindi siya, kumaga, it's just an ordinary city. So, yun yung, kung yung Davao City na 20 years mong hinawakan, hindi mo nga naayos, tas marami kasi sinasabi nga ayusin mo tong Pilipinas. Ako, simulat sa pool, nakita ko na yan, this guy is incompetent, wala siyang pwedeng magawa na maganda. Ngayon, maraming umasa, maraming pinasakay, ngayon, andito tayo. Hanggang kailan kayo mamumulat? Hanggang kailan kayo magpapabola? It's up to you. Pero itong pag-open ng Kongreso, itutulak nila yung pag-increase ng mga buwis. Pati sa 3-in-1 coffee, pati sa LPG, soft drinks, lahat. Ngayon, hindi lang kayo pinapatay ng diretsyo, papatayin pa kayo dahan-dahan sa hirap ng buhay. Okay, Mayan.